napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang. Okay, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programang Inventors Online, kung saan isang programang ibinigay ng Kakampi Online para sa mga inventor at lalo na yung mga estudyante na magiging inventors balang panahon. So bagong lahat, ito po ang ating invocation, great invocation. Buhat sa lundo ng ilaw sa loob ng isipan ng Diyos, naway dumaloy ang liwanag sa isipan ng mga tao, naway bumaba ang ilaw sa lupa. Buhat sa lundong nakakaalam sa kalooban ng Diyos, naway ang layunin na magdala sa maliit na kalooban ng tao, ang layuning alam at pinaglilingkuran ng mga maestro. Buhat sa lundong tinatawag nating lahi ng tao, naway ang balangkas ng pag-ibig at ilaw ang maganap, naway masara nito ang pinto ng tirahan ng masama. Naway ang lahat ng mga Pilipino inventor ay magkaisa upang makahanap ng mga solusyon sa problemang nakikita natin sa kapaligiran at sa buong mundo. So ngayon po, magsisimula po tayo sa ating programa tungkol sa Philippine Inventor Society, kung anong mga project, kung ating mga ginagawa. So unang-una binabati ko ang mga officers at members ng Philippine Inventor Society, the oldest organization ng mga inventor sa Pilipinas, na ito'y tinatag noong 1943. Kaya by October 14, 2017, ang Philippine Inventor Society ay 74 years na. At ito'y i-celebrate ng Philippine Inventor Society. Bilang ako po ang pala ang inyong lingkod, Inventor Rodolfo Viescas, Vice President ng Philippine Inventor Society, at ang advocacy natin mula pa noon para ma-share ang ating kaunting kaalaman tungkol sa invensyon. At marami tayong ma-develop na mga estudyante, lalo na yung mga estudyanteng may mga talinong nakatago, kailangang ilabas upang pakinabangan ng ating mga mamamayan. So tuloy po tayong gumagawa para maikayat po ang ating mga kabataan. So isa po yan sa ating inaasahan. Dahil kung mapapansin po nyo, ang ating mga estudyante ay maraming matatalino, subalit hindi napapansin. Maaring napakagaling po na sa mathematics, napakagaling sa science, pero walang kursong invention. So nandito ang grupo ng Philippine Inventor Society. Kami po ay umaagapay at tumutulong. Anumang oras kami po ay nakahandang sumuporta sa kanila. At mamaya i-discuss po natin kung ano po ang magagawa natin sa ating mga inventor. So mayroon po tayong bisita ngayon. Ako'y natutuwa at dumating ang chairman ng ating Philippine Inventors Cooperative, si Inventor Ronald Talion, na kung saan maririnig natin kung ano ba ang maitutulong ng mga inventor, ang teknolohiya, paano makikita ng ating mga kinaukulan na ang teknolohiya, ang invention na nasa atin, dinevelop ng mga Philippine inventor, ito po'y solusyon sa problemang nakikita ng karamiang inventor na nasa atin, na dapat bigyan natin pagkakataon
yung ating mga invention na inisip po natin para solusyon sa ating problema. Bigyan natin pagkataon parang pakinabangan ng lahat. So ngayon po, ito'y ang ating guest ngayon, Engineer Talion. Magandang umaga po. At ako'y nalubos na nagpapasalamat sa Kakampi Online dahil sa pag-imbita sa akin, higit na sa ating host na si Inventor Rudy Biascas. Alam mo, ako'y lubhang nasasiyahan sa araw nito dahil nakita ko yung tinatawag na perseverance mo, yung tinatawag na mithiin mo na isang pagtulong sa mga inventors ng ating bansa. At alam ko na sa oras nito, nandiyan lang po kayo at kami magbibigay sa inyo ng magagandang teknolohiya, magagandang agham na para sa ganun magamit po ng bawat isa po sa atin. Alam ko na sa araw nito, huwag niyong ililipat sa ibang istasyon at huwag niyong ililipat na sa ibang himpilan at kami po ay magbibigay sa inyo, mag-uulat sa inyo, pakipakinabang na imbensyon sa araw nito. Marami pong salamat at ako'y mamaya i-explain ko po sa iyo ang ating imbensyon. Ako pa si Engineer Ronald Talion, sa chairman po ng Filipino Inventors Advocacy Cooperative. At ito ay natatagpuan dito po sa kilometer 16, East Service Road, corner Pai. Dito lang po sa may Upper Bikutan, Taguig, Metro Manila. Taguig City po yan. So yun po, kung may katanungan, meron pa po ibibigay ba ng mga number. Salamat po. Okay, sa ngayon po, mayroon po tayong dalawang bisita siyempre. Ito po yung naging guest natin mga 2 weeks ago na kailangan po sa ngayon. Ito po ang grupo na galing sa Inventors School of the Philippines. Parang mahikayat din yung mga inventor, mga bata, kung saan sila mag-enroll, kung paano silang masubaybayan, matutulungan sa kanilang profesyon. Ito ngayon, magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga po, Inventor Rodolfo Biascas. Sa mga viewers, magandang umaga. So, kami po ay mga taga-ISP. Ang ISP po ay Inventor School of the Philippines, kung saan ang idea mo ay gagawin nating totoo, tsaka papadaliin natin lahat ng mga bagay na kung bakit hindi mo magawa yung mga idea mo. So, tinutulungan namin yung mga estudyante na maging creative, tsaka lahat ng mga activities namin, lahat ay hands-on, tsaka ang mga may in-offer kami ngayong scholarships na 54 students sa Abada na ngayon ay ongoing naman sa junior inventor. So, nandito po si Karen Blair para i-discuss kung anong ino-offer ng school namin. Karen? Yes. Good morning sa lahat ko ng nakikinig at nanonood ng Kakampi. And good morning, sir. We have 1 year certified product developer and 2 year certified product developer. With these courses, the student stimulate, dito tinuturuan natin yung student may stimulate to create their own product, and at the same time gagawin natin into business. And this course, parang tinanggal na natin lahat ng mga palabok na subjects dito on the job training at the first semester pa lang. And aside from our 1 year and 2 year certified product developer, Inventor School of the Philippines also offered trainings this summer. First are basic drone, basic robotics, and 2D animation, PC assemble and disassemble. Ito yung mga offered ng ISP na mga programs, and that's all. So, kapag naka-invent ka ng product mo, so we would help you to patent it. So, yung pagpa-file ng patent application, tutulungan namin kayo, lahat ng mga documents, as in lahat. Tapos pagkatapos ng patent, tutulungan naman namin kayo mag-market. So, kapag market,
tutulungan namin kayo mag-market para mas madali yung processing na magkaroon tayo ng income. So, etong school na to, may dalawang option. Kasi yung isang option, enroll is equals to employment. So, ang pangalawang option naman is enroll, employment, establish, entrepreneur, tsaka empowerment. So, sa option na yun, ito ang tinutulungan ka namin maging entrepreneur at the same time inventor ka na tsaka entrepreneur. Tsaka magandang umaga ulit po sa mga viewers. Kung gusto nyo po kaming bisitahin sa aming school, ang address po ay 2117 URC Building, Espanya Boulevard, Sampaloc, Manila. Thank you, Inventor Viescas, for inviting us to advertise our school. Thank you. Maraming salamat. At ngayon, balikan natin ang ating guest po, si Inventor, Engineer Talion. At gusto ko lang malaman kung ano ba yung mga plano natin, at alam kong meron kang ginagawa na yung mga technology natin, yung ating mga invention, para makarating sa mga kinaukulan. Ibig sa ating mga government, mga departamento na nangailangan ng ating mga teknolohiya. Alam ko na marami kang ginagawa ngayon, parang at least magising sila na nandito ang Philippine inventors, nandito ang teknolohiya natin, nandito ang mga invention na kailangan natin. So, sir, pakipaliwanag mo. Okay, maraming salamat, Inventor Rudy. Sa totoo yan, kami po sa hanay ng Filipino inventors and innovators, ang ginagawa po namin ay, unang-una, nagkaroon ka ng information last January 16, 2017 ng CDA, accredited na tayo ng CDA. At the same time, meron na tayong business permit at the same time sa BIR, no? Ibig sabihin meron na tayong karapatan na magkaroon ng business. Ang Filipino Inventors Advocacy Cooperative, ang layunin, particularly, ang pinaka-mission and vision ay matulungan ang ating bansa tungkol sa teknolohiya at ito ay mapalaganap. At meron po tayong tinatawag na 8 cluster, ano ibig sabihin 8 disiplina na pwede nating pag-ukulan ng pansin. Unang-una, ang problema tungkol sa kuryente or sa power or energy. Kung halimbawa sa ngayon ay kumukuha tayo ng kuryente galing sa petroleum, kung halimbawa ito ay pwede nating gamitin ang ating sariling example, yung renewable energy on the solar, meron tayong mga bastante po ang araw, bastante po ang liwanag, kahit na umuulan, kahit na ngayon umuulan, magkakaroon ka pa ng tinatawag na photovoltaic. Meron tayong wind. Ang Philippines po ay number 1 source na dinadaanan palagi ng magagandang hangin, habagat at saka yung amihan. Meron din po tayo yung hydro. We create yung tinatawag na online hydro. Hindi na po imported po to. Dito na po to gawa, fabricated and assembled in the Philippines. Meron po tayong bioenergy. Ito po yung waste to energy, yung mga basura, pwede po nating gawing kuryente, pwede po nating gawing fuel, at marami po tayo, katulad ng ginagawa po ni Inventor Viescas, ito ay ginagawang charcoal na pwede pong magamit po at briquettes, pwede pong magamit sa pagluluto. Compared na imported na charcoal, why not go for the proudly made, ang tawag doon, or invented or innovated in the Philippines. Ang tawag doon, proudly made in the Philippines. So, isang cluster lang po yan. That is on the energy. On the environment, alam mo, sa ating bansa ay problema po yung tinatawag na usok, yung solid waste management, at the same time, yung wastewater, no? Yung tubig na ininom po natin ay galing po sa mga aquifer na ito po ay marami ng contaminated. Kami sa Filipino Inventors ay meron kaming sistema kung paano po matanggal ang mercury, ang iron, at the same time other toxic substances that would give our body, kinakailangan sabi nga isang inventor namin, isang kasama namin ay yung tinatawag na it should be a buffered alkaline, ibig sabihin para sa ganun malakas ang katawan natin. So that is on the environment. At meron din po tayong on health, sa ngayon, mga invention po natin ay yung health and wellness in sports. So, isa pong cluster po yan na pwede po nating enhance din. Why have you to buy from other countries na pwede na po nating gamitin ang mga invention
yung tinatawag na tropical medicine. Ibig sabihin, tropical in alternative, meron pong batas po yan na pwede po nating gamitin ang ating mga ang ating produkto na galing po dito sa ating bansa. So, yan, we could go that in our website. Meron din po tayo on part of transportation. Why you have to buy more yung mga sasakyan na galing sa ibang bansa? Meron po tayong gawa na dito, no? Yung electrical jeep, eco jeep, yung LPG jeepney, na invention po yan ni inventor David Ricardo David. No, bawat po ngayon isa mga invention na kasama ko po sa Filipino Inventors Advocacy Cooperative. At sa larangan naman po ng defense, ano, katulad kahapon ay pumunta po ang ating mahal na Pangulo, pumunta po sa Russia para bumili ng armas. Ay dapat sana kung halimbawa na suportahan ang mga Filipino inventors and innovators na dito na po gagawin ang mga armas na yan. Meron po tayo magagaling na mga Pilipino, katulad po, mai-train po yan sa Inventors Society of the Philippines. At kami naman po ay siyang mag-a-advocate para po doon sa larangan po ng kung paano po imumold, tapos ikakast, at the same time imamachine. After machining, nandun na po yung tinatawag na assembly. Pwede pong gawin muna ang prototype mechanism natin. So yan, on the defense, katulad sa akin, isa rin po ako sa innovator ng mga armored personal carrier para sa PNP at the same time sa Armed Forces of the Philippines. Meron po tayong gawa na rin po dito yung amphibian personal carrier. Meron na pong mga past crop. Why have to buy from other countries? Na dito na po sa atin ay meron na pong gawa. Yung rubber boat, no? Yung ibig sabihin yung para sa ganun mas nakaangat siya, no? So yan, on that part of transportation, we are communicating with the Philippine National Railways. At yung ating train ay pwedeng lagyan ng tinatawag na magnetic levitation katulad ng ginagawa ng ibang bansa. Ayan nga, sinasabi ko, Inventor Rudy, na sa ating DOST, kailangan i-upgrade natin. Marami pa tayong dapat i-upgrade dahil wala pa tayong tinatawag na magnetic levitation testing system. Yung rubber, wala pa. And the same time, on the glass. Yung glass system natin ay wala pa tayong tinatawag na tempered, yung mga tempered, pagka binaril mo ay hindi na siya tatagos, no? So, isa sa mga adikain na po ng Filipino Inventors Advocacy Cooperative or PINAC, in other words, ay mabigyan ang mga inventors ng on part of the fabrication, on part of the assembly, on part of the marketing of their product. Itong dito sa ginagawa ng ating kasamang director din ng Filipino Inventors Advocacy Cooperative, ang kanyang ginagawang ito ay number 1 po dahil una, hindi ko nga alam na meron po siyang inventors online, no? So, talagang maganda ang ginagawa po niya. At marami pa, Inventor Rudy, na siyang pakinabang. Katulad nung isang araw ay may mga ginagawa kami tungkol sa conversion of yung plastic. Alam natin, ang plastic ay isa sa mga problema ng ating bansa. Basura, no? Na ito po ilagay po doon sa tatapon po nyo o kahit na doon po sa dumping site, landfill site. Ito po yung magdudulot ng tinatawag na pollution, no? So what we do is kami sa Filipino Inventors Advocacy Co-op, meron na po kaming prototype, meron na po kaming ginawang that convert plastic, no, to fuel, no? Ibig sabihin na i-convert na po na using up the pyrolysis system. Hindi na po imported. Huwag na po tayong bumili ng imported. Dito na po gawas yun. At meron din po tayong mga rubber. Yung rubber tires, yung mga gulong, ay pwede na po natin gawing fuel or pwedeng mailagay na rin po natin sa sasakyan para sa makina para ito mag-produce ng kuryente. Yung mga basura po, for example, landfill. Alam mo, mga kaibigan, dyan po, halimbawa, maraming mga landfill on its LGU. Why not try us? We could make a remediation doon po sa landfill po nyo. Kung halimbawa ito po ay nangangamoy na, kung ito po ay nangangamoy na sa lugar po nyo, kaya po namin gawan po ng paraan.
poultry, yung halimbawa sa poultry, kayo po na nakikinig, may-ari ng poultry, may-ari ng piggery, may-ari ng malaking piggery, we could have a so-called belt operate transfer. Bayaran mo pagka gumana na ang teknolohiya. So wala pong problema po sa financing po yan dahil unang-una may DOST funding po tayo. At the same time, pwede po natin mai-access sa Land Bank of the Philippines. Marami po kaming teknolohiya na pwede natin gamitin, Inventor Rudy. Yes. At alam ko na isa ka rin sa maraming yung teknolohiya mo tungkol po sa charcoal making and briquetting. At marami pang invention na si Inventor Rudy tungkol sa ikakaunlad, ikakaangat ng ating agham at teknolohiya. So, yun po, marami pong salamat po. Sa loob ng 35 years bilang member ng Philippine Inventor Society, sa palagay ko, pinaka-importante yung napakinggan po nyo na itong pagkakataon na ito, na bigyan ng tsansa yung ating mga sariling invention. Na ito'y pinatent natin, pinaghirapan, ginastusan, at inaprubahan ng ating IPO, Intellectual Property Office, ng invention mo, pwede nang gamitin. So, bigyan tayo ng pagkakataon. Tinatawagan kong ating mga kinaukulan. Bigyan ng pagkakataon mga Philippine inventors. Ang technology natin, huwag nating sayanging nawawala. Ang ibig sabihin, ang ating invention, may kategory ang invention, innovation, at industrial design. May mga panahon lang po yan na dapat pakinabangan na. Pag lumampas na yung term po niya, let's say 20 years ang invention, pag lumampas na hindi mo na gamit, sayang po, na hindi na pakiba ng tao. Kaya nga ako malimit tumawag sa ating mga kabayan na hindi ko inaalis ng ating gobyerno ay tumutulong. Kaya lang hindi na napapansin ang priority. Bigyan natin ng kaunting priority yung problema natin. So, tinatawagan kong ating mga kababayan na kung maaari, magtulungan tayo. Yung may mga pera, hindi ko ibig sabihin kunin yung pera nila. Yung inyong konting naipon, pagtulungan natin, ilagay natin sa ating sariling invention. Yan ang pagkakataon. Kaya ako'y natutuwa na andito ang ating chairman na maipaliwanag yung ating ginagawa. Meron pa tayong idadagdag doon na Inventor Rudy, meron pa tayo sa housing, Yung housing po na kung sa kalimitan ay gumagamit po kayo ng hollow block, ang cost po ng housing is na sa around 25,000 per square meter, Yung volume po niya per square meter maglalagay kayo using the Filipino invention technology. It is a precast, it is yung tinatawag na yung resiliency hanggang mga 12 earthquake hanggang earthquake magnitude of 12, kayang-kaya po niya. At the same time, yung energy conservation po niya, ibig sabihin, pagka lumindol, matibay ka. At the same time, pagka may bagyo, ay ito po ay hanggang 350 kilometers per hour. So, ibig sabihin, maganda ang isa sa mga inventors na kasabi po natin. At ito ay available na po. Ang kinakailangan mo lang is just only to call us up and we could help you. By the way, sa mga estudyante rin, panawagan din po namin. Kung kayo ay may mga prototype, mayroon po kayong nasa isip na pwede nating ipalaganap. Like for example, on the electromechanical, kasi ako po isang engineer, mechanical engineer, na pwede pong i-convert natin yung minds nyo on part of, say natin, wind turbine. Okay, dito sa amin, sa lugar namin ay malakas ang hangin. So anong gagawin natin? Hindi na po tayo katulad ng ginagawa ng ating diniliver sa Pagudpod. Siyempre makikita niyo siguro itong salamin. Ang sistema po sa Pagudpod ay ganyan po sistema. Paikot-ikot, So ibig sabihin, pagka halimbawa nandito sa kabila yung hangin, ang nangyayari, it will take time at ito ay magpo-produce ng energy. Pag dito po sa atin sa ginawa po natin, it is a universal way na different models, Meron tayong Sabonius, Darius, Helix, meron po tayong magnetic levitation na hindi po mauupo doon po sa foundation or sa yung width po sa lugar po nyo. Ito po isang mga invention na pwede po nating pakinabangan kahit na nandito ka sa lugar nito. By the way, isa pong magandang invention din na pwede nating gamitin
siyempre lahat ng sa atin ay meron tayong tinatawag na food waste, no? Food waste po ay mga basura po yan na patapos po kumain natin, yung mga plants na mga leaves, ay pwede na po natin ilalagay po yon sa biodigester, no? It is only around 15,000 and meron na po kayong gas, no? You could have a gas for mga 20 years, no? So, ang invention po to ay very much simple. Biogas technology is a very simple technology. Wherein, bakit ka pa bibili ng LPG? Huwag ka nung cost ng LPG. That is around 750 from 650 at pataas ng pataas po yan. Why you have to buy that we could put the so-called biogas application. Anong ginagawa nun, biogas? Yung lahat po ng basura sa kitchen po nyo, sa labas po nyo, ay pwede po natin ilagay sa anaerobic digester. Ito pong anaerobic digester, pagka ito po ay lalagyan po ng enzymes at after 7 days, ito po ay magkakaroon na ng tinatawag na fermentation. At yung fermentation, ito po ay magbibigay na ng gas. So, ang kagandahan po nito, kaibigan, nakikinig ka, kailangan po, ang kailangan mo lang is tumawag sa amin at kami po ay magbibigay sa inyo ng magandang teknolohiya. Bawat, sabi nga sa Romans 8:20, all things work together for good for all those who love God. Okay, so, bawat isa po sa atin, mabibigyan po natin ng kahalagahan ng teknolohiya. Like for example, meron sa farm po nyo, meron po kayong mga yung sa poultry nangangamoy. Why you have to call up Filipino Inventors Advocacy Cooperative, and meron po kaming matatanggal po yung mga langaw na yan, matatanggal yung baho ng poultry. Yung magkakaroon ng belt operate transfer, magbabayad lang po kayo siyempre pagka gumana na, no? So we have a gas. Pwede po magpo-produce tayo ng gas doon sa biogas, no? Galing sa biogas. At the same time, doon din po sa digester na yon, yung byproduct po nun ay meron pong fertilizer, no? Kagandahan po yan. Yung tubig po nun ay pwedeng pong pandilig, no? So, tuturuan namin kayo. By the way, Inventor Rudy, meron po tayo ng programa na after this, magkakaroon na tayong Filipino Inventors dito po in connection sa TESDA, na yung ating lahat ng teknolohiya ay ituturo po sa ating nakikinig, ikaw nakikinig, na ituturo sa inyo. Kung pumunta po kayo sa TESDA dito po sa may bandang East Service Road, at meron po tayong pagtuturo ng libreng edukasyon tungkol po sa mga sinasabi po namin on part of energy, on part of environment, on part of transportation, on part of housing, on part of medicine, in sports, no? By the way, binabati ko pala, by the way, ang ating si Inventor Muring, no? Alam ko na sabi nga niya sa akin ba't hindi sabi mo rin bakit ka pa marami nagre-retire, matanda na, hindi na makalakad. Meron pa, kinakailangan lang po ay tumawag ka sa Filipino Inventors Advocacy Cooperative. Meron po kaming apak-apak, no? Apak-apak, ano po yan. At meron na po yan, at yun ang kagandahan po nun, it stimulates, it relax, it makes your body feel na you are going younger, no? So yan, yung po kay Inventor Muring po yun. Ayan. So, marami po kasama ka rin po namin dito yung tinatawag na arnis, no? So, sa school, may problema kayo tungkol sa physical education. Why you have to buy yung taekwondo? Ay, meron po tayo kasama po namin yung arnis, no? So, si Innovator Alan Inukala, nandiyan po, nakikinig po ngayon sa may Paracali, Camarines Norte. Isa po sa mga, yung tinatawag na Michael Angelo, sa Hollywood, no? Ito po ay number 1 at meron po tayong kasama din sa health na ipapatak-patak mo lang ay meron ka ng malakas na po ang resistensya mo, yung tinatawag na homeopathy, no? So, ang homeopathy po ay isang it cures what you see, no? Ibig sabihin, kung may problema ka sa lungs mo, may problema ka sa heart, may problema ka sa mind mo, you could get us, talk to us, and kami magtuturo sa iyo kung paano. Libre po yan, pagtuturo o libre. Pero siyempre, yung materialis nun, yun ang may counting halaga.
So yun po, marami po tayo. And part of, yung nga, sa housing, yung mga panel, roofing, kung mainit dyan sa'yo, ventilation, we could go on the ventilation system na mas cheaper sa isang lugar. At ngayon, na-develop na po namin, alam mo, nung isang inventor Rudy, nung way back 1965, nung tayo ay nasa around 5 years old, ang aking tatay ay sanitary inspector, ako'y pinapapunta po doon sa health center. At sa health center, inventor Rudy, ay doon kinukuha po niya yung malamig na tubig. Sabi ko, bakit nung malamig na tubig ay nanggagaling, noon pa may malamig na tubig, ito ay galing sa, ang tawag doon, absorption. So, dinidevelop na po namin. Ipapalabas po namin yan, siguro by June, lalabas na po yan. At sa bawat bahay, evaporator lang ang kailangan at saka isang panel, ay meron ka na po, inventor Rudy, ng tinatawag na yung malamig na hangin na nanggagaling po. Wala pong compressor. So, yan po, kasi ang normally, ay meron compressor. Pagka may compressor, ay meron ka pong kuryente. Ito po ay wala ng compressor. So, tingnan po natin. Halimbawa, isang rep, ang compressor po niyan is around mga 750 watts. So, yun po, nawawala na po yun. Isang mainit lang, ilalagay mo lang ng sisindihan mo lang na maliit na tin cans, and it will grow. No? So, mabuti po yan at marami po tayong mga innovation na magagamit po natin, Inventor Rudy, sa ating mga mamayan at magagamit po ng bawat isa sa atin na nakikinig po. So, rito. yan po ang napakarami pong impormasyon para sa ating bayan para malaman nila kung paano tayo na maagapan natin at makapamuhay ng maayos. So, bago ang lahat, tayo po magpalabas ng ating commercial. Thank you. Ang benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa mating padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. All fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Na
welcome to another energy-saving and money-saving episode here in Shop TV. Nako, sigurado po magugustuhan nyo ang ating episode ngayon dahil talaga naman makakatulong para sa inyo to save money para sa inyong everyday living. Well, talking about everyday living, mga kaibigan, parte po ng ating araw-araw na pamumuhay ang pagsusuot ng matino, plansyado, at hindi kusot-kusot na damit. Well, syempre, para maging ganun ang itsura natin, para presentable, kailangan magplansya kayo, diba? And yung pagpaplansya po, it takes a lot of time and it consumes a lot of energy. Ngayon po, ang produktong i-introduce ko sa inyo ay ang ating IronMate Economizer. Ang IronMate Economizer po ay made by a world-renowned Filipino inventor which mamaya po ay makakasama natin. So, para marami po kayong malaman about this particular product, you better not change your channel at manood lang kayo dito sa Shop TV to know more about the IronMate Economizer. We'll pause for a break and we'll be back shortly. And we're back in the show and you're still watching Shop TV. I know you want to know more about our IronMate Economizer. Kaya po ngayon ay makakasama na po natin ang world-renowned Filipino inventor of IronMate Economizer. Let us welcome on the show, Mr. Rodolfo Biesca Sr. Hi, sir! Welcome! Welcome to Shop TV! Glad for you na makarating po dito. Well, sir, would like to know more about the IronMate Economizer and I'm sure yung mga viewers din po natin nais malaman yung iba pang detalye about the IronMate Economizer. Pakita po muna natin ang ating IronMate Economizer. Ayan! This device is a breakthrough para sa plansya. Wow! Lahat ng klaseng plansya pwedeng gamitin natin para sa any kind of flat iron. Mag-fit po dito and it will work. Fit all. Yes, wow. Fits all flat irons. Wow, kakaiba, di po ba? Well, sir, tell us more about how the IronMate Economizer helps us save energy. And of course, if you save energy, you save a lot of money. Yes, di po ba? Before na i-demonstrate natin yung ating IronMate, ipakita mo natin yung normal na pamalansa kung gaano kalakas kumonsumo ng kuryente ang flat iron. Okay. Sige po, sir. Okay, sa normal po, so, sa normal, ang flat iron ay plug natin sa outlet, so 220. Okay. And then, i-set natin sa desired temperature ng plansya. Ayan, tumatakbo ng micro. Yeah, I can see it from here. So, sa demo po natin ngayon, kung makikita nyo po, over there, meron po tayong mga meters. Ayan. Wow, sir. Mukhang halatang nagpa-plansya po kayo palagi sa bahay. Plansyado po ba? Ayan. So, ngayon, pag-galing ng plansya dahil siyempre, ipabalik natin sa palansahan. Yeah. To flip. Oo eh. O kaya gagamitin ng spray. That's right. So, ako nga, sir, let me try. Yes, ayan. Okay, try po natin, ano? Okay. Oo nga, kasi nakikita ko from here, the meter is running. Siyempre, I want to move on to the other side. So, I'll put it back on the rest. Tumatakbo pa rin. Tumatakbo pa rin po. Okay. And then, tsaka ko naman siya gagamitin uli. Tumatakbo pa rin. So, either you use it or you rest the flat iron, tumatakbo po at umaandar ang konsumo ng kuryente. At hindi po maiwasan na syempre sa sobrang temperature po niyan, nag-overheat po minsan, di po ba? Minsan nakakasunog ang damit. Nakakasunog ng damit. At sayang yung kuryente habang idle yung plansya, binabayaran natin yung That's na pwede na-conserve. Opo. Imagine kasi pamalansa, kalahati lang ang babayaran natin. Ilan po ba yung percentage ito? Usually po ang flat irons po ba ilang watts? Yeah, ang flat iron kasi natin may 1,000 watts. 1,000 watts, okay. Sa loob ng 30 minutes na pamalansa, kung konsumo ang plansya ng 0.19 kilowatts. 0.19 kilowatts? Na kung gagamit ng ating bagong invention, yung IronMate, yung 0.19 na 0.09 na lang. Wow! So may 53% savings. Wow, that's more than half. Yes. Imagine kung halimbawa, every other day na mamlansa ka, 2 hours. Yes. Yung isang oras mo, sayang, binabayan natin yan. Oo nga. In 1 minute time, 7 hours. Wow. I-multiply natin yung 7 hours na yan. Malaking bagay. Malaking bagay talaga. Nako, biro nyo po pala na i-reduce ng sobrang baba, 0.9. 0.9 na lang po yung nare-reduce niya dito sa ating consumption ng electricity, which means we save a lot of money. Especially right now, di po ba, Sir Rudy, na we are experiencing some economic crunch. Ayan, or most of the countries in the world are undergoing economic crisis. Pati po ang bansa natin apektado. And most of our, yung mga households po, they want na makasave po talaga ng electricity, save sa consumption, and of course,
when we save electricity consumption, it is environmentally friendly, diba? Yeah, environment friendly, and of course, we save a lot of money. Imagine, no? Ang masig natin malaking bagay yan. Sa panahon na yun. That's right. Sir, pakita po natin. So, ngayon, kung gagamit na tayo ng ating okay. Pakita po muna natin yung parts, Oo, yung parts nito. Para mas maintindihan po ng ating mga viewers kung ano po yung mga parts ng ating Ironmate Economizer, okay? So, itong ating device, ito made of heat-resistant fiberglass. So, ito po yung surrounding. Itong body niya. Okay, yung body. Ito po sa side. Yes. It is made of heat-resistant fiberglass. Now, So, that means there's safety already. Safety. When you use it. Okay, so hindi po siya nasusunog o nakakapasok. Oh, alright. And then yung pinaka-plate niya, it is stainless. Stainless talaga. So, hindi siya kinakalawa. Hindi kinakalawa. At ito, ang purpose nito, parang ma-retain yung temperature ng flat iron habang siya ay naka-rest dyan. Yeah, very useful talaga. And of course, sir, itong button sa Yeah, ito naman yung touch control na oras na ibitaw yung flat iron, magka-cut on power niya. So, ito nakakatulong to. Naku, mamaya, i-demo po natin yan. Yes, kung paano po nagka-cut yung power ng flat iron. Alright. Then, ito naman, mayroong tinatawag ng pilot light. Isang indicator kung sa tamang position yung plansa. Okay. Then, meron din tayong fuse. Alright. Protection to para sa namamlansa, para maiwasan yung mga aksidente. Okay. At kung halimbawa, sa katagalang plansa, kunyari luma na, maaaring magkaroon ng short, so puputok hindi plansa, kundi itong fuse lang. 10 amperes lang. And then itong device natin, this multi-volts, pwedeng 110, pwedeng 220. Wow! Kaya yung mga balikbayan, pwedeng bumili nito. Pwedeng bumili. And they can even bring it back to their country. Kung saan man sila nanggaling. Papalitan mo lang ang fuse ng 15 amperes, so pwede na sa 110. Sa atin kasi 220. This is multi-volts. So anywhere in the world, pwede gamitin natin. So sir, detachable po siya, no? Yes, oo. Okay, so once na pwede na po siyang palitan, tatanggalin lang po, then you put it back. Dali lang palitan niya. Very nice. Wow. And sir, ito naman po yung pinaka-outlet natin. Yes, dyan natin pa-plug yung flat iron. Okay, yung flat iron po, diretso po dito. And then this may saring cord, ito ang ipa-plug natin sa 220 outlet. Okay, sa mismong outlet natin. And then sa portable, na pwedeng ipatong kahit saan. Sa baba ng misaw, sa kama, pwedeng mansa. On top of the table, kung wala kayong, kasi usually po yung mga ironing boards, yung ibang mga small houses, wala silang mapaglalagyan ito. So, they don't have enough space. And pag ginagamit naman nila, pwede na sila dun sa mga tables or on top of the bed. Lalo kung nagmamadali, sa dalawang damit lang. Oo nga, hindi ka na maglalabas nito. Yes. That's right. So ngayon, sir, pakita po natin yung gagamitin po natin. So, gagamit tayo ng Ironmate. Kung paano tayo makakatipid ng kuryente. So, to give our viewers a better view on how it's working, nag-provide po si Sir Rudy ng meters. Okay? Ito po talaga, sealed po itong mga to. Yes, this is regulatory, no? So, sealed to, mayroon tayong seal niyan. Talagang, this calibrated. Calibrated po siya talaga. Okay. Please start, siyempre, set natin ang plan. So, this is the same as the meters that we have in our homes. Yes, ayan. Okay. Tumatakbo po siya ngayon, which means kumukonsumo na siya ng kuryente. So, pwede na. Then we try it on. Okay. So, kahit na yung kaliwiti, pwede mamlansa. Oo, yes. Pwede po. Yeah. So, then, when you put it back, oh, there you go. Tumigil po mismo talaga yung meter. I can see it from here. Talagang tumigil siya, which means so, tumigil po ang konsumo ng kuryente. Walang nasasayang. Walang natatapon. Walang natatapon ng kuryente. And you save a lot of money with this. And of course, natin ang kuryente. That's right. And of course, you can see po dito, sir, no? Yung light indicator po mismo ng ating flat iron, ayan, nawala po siya. So it means it's not consuming any energy or electricity. Very nice. Pero yung it's really working. Temperature, yung itong plansa hindi nawawala yan. Na-maintain niya yung init. Wow. Kaya pagbalik sa damit, walang nabagong init. That's right. Ang galing. Sige sir, I want to try it. Okay, so kita niyo po mga kaibigan para mas makita ng mga viewers natin. So pag nakapatong po siya sa Ironmate, automatic na shut off po yung plancha. And when you lift it like that, so it means umilaw na po uli yung light indicator. It means it's already running with electricity. Nagpo-konsumo na po siya uli. Alright? Try po natin. Oo nga sir, napakagaling po kasi I can feel the heat from here. So na-maintain po niya talaga. Very nice. And when you put it back on,
Ayan. Nawala na naman po yung ilaw. So, it means nakakasave na tayo ng energy, diba? Very nice. Nakakatuwa naman, sir. Talagang isa pong breakthrough in technology, itong produkto nyo, and I'm sure konsumo ng kuryente, yes. air conditioner, and plansa. And the plant Pero ang plansa, halos lahat ng bahay may plansa. Oo nga. And most of the time, ito po yung mas madalas Sa almost 1/3 ng konsumo ng average income family sa plansa na pupunta. That's right. So, sir, itong produkto nyo pong ito ay naisali nyo na rin po sa mga contests abroad. That's why marami na kayo nakuha mga awards. And of course, hindi lang po abroad, pati locally nakatanggap na rin po kayo ng maraming awards. And that explains yung mga award that we have here. Yes. Yes. So, sige, sir, paki-explain naman yung po first mga award awards natin noong 1993, Gold Medal sa Golden International Expo ng Department of Science and Technology. Wow, so talagang it's supported by our government. Invention. That's right. And then meron din tayo sa National Inventors Week 2000, Outstanding Filipino Invention. Wow! That's award. Meron din tayo sa International, yung IBEX 2000. Ito yung aking nakuha award, bronze medal, international. So kahit pa paano mayroong award ang Pilipinas. That's right. Ang galing po talaga. And then other appreciation or mga laki natin na tinanggap from National Inventors, Philippine Inventors Society. Wow! Meron din tayong ibang Nature Network, Television Network, na na-recognize yung ating produkto. Very nice. And then meron din tayong Excellence Award for the product Iron May. Ang galing. So tinatangkilan ang ating produkto, hindi lang locally, international na. International din. So, for sure po talaga, magugustuhan po ng mga viewers natin itong Ironmate Economizer. Dahil hindi lang po, actually, hindi lang dito sa Pilipinas magagamit. Pwede nilang dalhin abroad. In case may mga jet setter po tayo dyan na palaging bumabiyahe. And of course, they have their own place abroad. Siyempre, they would like to save energy din naman po. And money, di ba? Makasave sa konsumo ng kuryente. Kasi mahirap na po talaga ang panahon ngayon. Talagang lahat po ng tao ang gusto ay makatipid. Kaya tamang-tama po itong yung suggestion po ninyo na Ironmate Economizer, inyong napakagandang inbensyon. Very practical. Ayan, very practical, that's right. And of course, let's remind our viewers once again, sir, ilan po ba yung natitipid yung percentage? Nasa 53%. Wow! 53%! Imagine kung walang Ironmate, ang natatapong kuryente ng pakalaki. Yeah. Every day, ilan na naman lasa? Ilan na natatapong kuryente? That's right. Kaya kailangan natin Ironmate. That's right. The Ironmate. Okay, yan po ang isang produkto po natin na ako'y natutuwa na tinatangkilik ng ating mga mayan at yung ating mga balikbayan, sila po pag bumabalik, nagdadala nating produkto. So yan lang po sa isa sa ating invention na sabi ko nga, naka-open pa po ang dealership po natin sa Metro Manila, meron tayo sa Cebu. And then kung sino pong interesado, lalo yung ating mga OFW, na may konting pera, subukan naman nila na pumasok sa negosyo ng ating mga produkto. Hindi lang po ang Ironmate, napakarami po ang produkto ng mga Philippine inventors na pwedeng i-market. Pagtulong-tulungan po natin. By the way, bago ko po ipatuloy, meron po tayong natanggap kahapon, isang sulat po galing sa Metro Naga Chamber of Commerce. Ito invitation po sa Philippine Inventor Society. Basahin po natin para malaman ng ating mga kabayan, ng ating mga Bicolano. Okay. We are pleased to inform you that the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, MNCCI, in partnership with the City Government of Naga, will be holding this third Bicol Business Month on July 1 to 30, 2017 in Naga City, the most competitive component city in the country for 2016. The month-long event has evolved after we have successfully staged the Bicol Business Week 14 years since 2005. Okay. So 2005, isa po tayo sa sumuporta sa kanila. Yung first Bicol Business Week, tayo po ay nandoon. At ako'y natutuwa. Yung event pong yon at tayo tuloy-tuloy na sumusuporta sa kanila. Dinadala po natin mga ilang Philippine invention. At isa pong napakaganda pong nagawa po natin doon na mayroong tinatawag pong parang seminar or open forum tungkol sa mga bagong teknolohiya. At ako'y isa sa, hindi ko nakakalimutan, yung isang ipiniwanag po natin doon kung pa tayo makatulong sa ating mga kabayan. Bilang Bicolano, nakita ko po na mayroon akong mai-share po sa kanila tungkol sa aking isang invention, yung briquetted charcoal. At nakita ko po doon na ang aking isang technology pong yan, doon napapasok yung isang
adikain na huwag magputol ng kahoy. Bawal magputol ng kahoy. So ang sabi ko nga doon sa kanila, so anong gagawin ng ating mga kabayan na gumagawa ng uling, pumuputol ng kahoy para mabuhay sila? Dalhin mo sa Maynila, bigyan mo ng trabaho, sigurado babalik sa probinsya yan dahil yun ang alam nilang hanap buhay. So doon pumasok yung aking adikain or para makita kung paano matutulungan. Ganito po ang aking ginawa. At sa akin namang ginawang seminar, marami nakinig at ngayon po natutuwa ko, pinakikinabangan na po yung aking itinuro sa kanila. Simple lang po. Isang pamilya po ng Camarines Norte, meron silang 5 hektarya. Ang sabi ko sa kanila, napapansin pa niyo ang ating paligid? Ako'y Bicolano, alam ko ang nangyari. Napakaraming bakanting lupa na ito'y nakatiwangwang. Hindi pwedeng taniman ng palay at malulugi ka. Walang irrigation. Anong itatanim mo? Nyug, okay ang nyug. Ang nyug po sa Bicol napapakinabangan. Pero 7 years bago pakinabangan ang nyug. At pag dumaan yung bagyo, maraming nasisira. So ang nakita ko po doon, subukan po niyo ang aking isang idea. Yung pagtanim po ng ipil-ipil, na ito'y ginawa nung panahon ng mga unang administrasyon. Kaya lang lingas kugon. So may nakinig po sa akin. Yung isang family, meron siyang 6 hectares na tinaniman yung ipil-ipil. Nasabi ko, sa loob ng 1.5 taon, aanihin po nyo yan. So, nung magkita po kayo after 2 years, nagsisimula na pong anihin yung ipil-ipil. Doon na po magsisimula yung isang idea na bawal magputol ng kahoy. Ang puputulin po nyo yung kahoy na gagawing uling, yung plantation po nyo. May karapatan kayong anihin po yon. Nagbabayad kayo ng buwis sa lupa na walang pakinabang. Ito na po ang pagkakataon. At napakarami nakatiwangwang na lupa na pwedeng pakinabangan. Yun lang po, napakasimple. Hindi kailangan napakalaking pera para magkaroon tayo ng bagong livelihood. So yan na po, ang sabi sa akin, kung sakali, maani namin ang briquettes ang ating ipil-ipil ito, saan natin dadalhin? Unang-una, mapapansin nyo, bababa ang halaga ng uling sa Maynila. Dahil ang uling bago makarating na Maynila, maraming dinadaang partner sa mga checkpoint na yan. Ang sabi nila, bawal sa DNR ang pagputol. Yes, so makakalabas ka, pero tatas ang presyo ng uling. So ngayon, hindi na po. Ang inyong aanihing uling, gagawing briquettes po yan, byproduct po yan. At marami pong demand ang ating produkto. Ang gaya itong nabanggit na Engineer Talion, may interesado sa ating briquettes, fuel. So yan isang pagkakataon. So isang invention lang po yan na maaring maitutulong po natin. So ito nga po ang Naga Chamber of Commerce kung saan tayo nag-exhibit since 2005. Unang-unang exhibit nila. Sa ngayon po nakatanggap po tayo ng invitasyon. Ang kanilang tema po yung Building Bigger Milestone. So ito po ang invitasyon ng Chamber of Commerce ng Naga on July 4 to 9. So pupunta po tayo doon para at least makita nating mga kabayan na ang mga Philippine inventors mayroon tayong produktong pwedeng i-share sa kanila. Ito'y gaganapin sa SM City, Naga City Activity sa July 4 and 9. Ito po ay pinadala ng ating chairperson ng Business Month na si Ferdinand Sia sa pumuno ng ating presidente ng Metro Naga Chamber of Commerce, si Gilbert Albero. So, siyempre, andun sa Mayor John Bungat. Kami po ay darating po dyan at dadalhin po namin ng mga Filipino invention. So, ngayon po, ituloy po natin, ay bago nga pala, that nakita nyo ating Iron Mate. Nabanggit ko last week na tayo magkakaroon ng raffle, ano? So, parang pampalubag-log naman, para masihan yung ating mga listener, yung ating mga viewer. At ang aking dala po nito, isang Iron Mate na nakita po siguro nyo kanina, kung ano ang magagawa po nito. Makakatulong po sa atin to. Ang savings po ng ating plansa bilang Pilipino, hindi nawawala ang plansa sa atin, 53%. Ito ipararapol natin. Nasabi ko nga, yung tumawag po sa atin, yung nagbigay ng pangalan, andito na po, pwede nating irapol. Bago matapos ang programa, irarapol po natin at ibibigay natin sa mga tumawag po rito. So maraming salamat at ito po, ituloy po natin ang ating talakayan tungkol sa programa ng PINAC. Engineer? Okay. Maraming salamat po, Inventor Rudy. Ano? Alam mo, itong aking kababayan din. I am from Karamuran, Catanduanes. Yes. Fellow Bicolanos. But then, kahit na Bicolano po kami, nakakarating po kami hanggang simula po ng Region 1, Region 2, Cordillera, yes, hanggang po sa Region 12. No? So, ARMM, nakakarating po rin kami. Kaya
We are Filipino, Pilipino po. So, by the way, so yun po ang isa na isabi ko nga kanina na ang Filipino Inventors Advocacy Cooperative ay meron pong programa tungkol po sa enerhiya, tungkol po sa environment o kalikasan. Meron pong mga cluster po sa kalusugan o health, no? Sa sports, yung ARNIS, no? Sa mga schools na kailangan nyo ng ARNIS, kasi it is an innovative Filipino invention po to. Call us up sa ibibigay ko na po ba ang number? Pwede po tumawag po kayo sa 0919-335-2111 o hindi kaya ulitin ko 0919-335-2111 o hindi kaya yung sa Globe ay 0927-2833-222. By the way, pwede po kayong mag-leave ng message o tingnan nyo sa website na www.filipinoinventors.org. Madali po may tandaan. Yung nakikita nyo sa taas namin, filipinoinventors.org. So, nasa isang organization po kami. Ang mother company po namin ay yung Filipino Inventor Society Inc. na sa ngayon ay pinamumunuan ni Inventor Manny Duno at ang chairman ay si Dr. Benjamin Santos. So, ngayon, yung sa health, no? So, marami po tayong kung halimbawa sa lugar po nyo, ang kaibigan po nyo ay nagdroga pa, no? Why call us up? And meron po kaming tinatawag na homeopathy. Invention po to ni Dr. Mordino na ito ay papatakbo lang sa tubig at ito ay magkakaroon na magno-normalize na ang kanyang brain cells, no? Yung sabihin, ang utak po niya, no? Kasi siyempre nanggagaling po yan sa utak. Bakit nagkakaroon ng tinatawag na drugs, ano? At doon po, by the way, Inventor Rudy, yung may mga cancer, ano? Yung may mga problema po kayo sa cancer, yung liver cancer, breast cancer, yung sa throat, no? Yung sa may diabetic po kayo, mayroon po kayong arthritis, no? Hindi po ma-cure, no? So, kasama po natin si Inventor Harry Preres. At yung pagkahalimbawa na ito'y napatakpo nyo doon sa tubig na ininom po nyo that convert the acidity to alkalinity, ibig sabihin at around 7.4 to 8.4 ang kanyang potential hydrogen or yung sinatawag na pH. Ang kagandahan po nito, kaibigan, kung halimbawa sa ikaw ay may lungs problem, kung ikaw ay hindi ka makahinga, nahihirapan ka maghinga, call us up and it is pwede kayo by the way, tomorrow, pwede na pong online po to, filipinoinventors.org at meron po doon online purchase, ano, ng mga produktong isasabi po namin. At so, yan po in health at yung pampaganda. Yung halimbawa, meron po kayong mga butlig-butlig, ano, kasama ko rin po rito si Laura Lazaro. Tinatanggal po yung mga may problema sa butig-butig sa katawan, no? So, yun po, yung using up the kasoy, ano? Yung kasoy nuts, ano? Kasama ko po rin po yan. At kasama rin sa larangan naman po ng communication. Marami din po kami on parts ng transportation. Sa nakikinig ka po bilang isang driver, kaibigan, ito na po panahon. Gusto mo bang magtipid sa crudo o sa gasolina? Why not call us up? Meron po tayong pampatipid ng crudo at gasolina. Minimum po is 30%, no? Minimum is 30%. Makakatipid ang isa sa mga ginagawa po namin ay yung ilalagay po yung tinatawag na engine oil additives, no? Ilalagay mo lang po yan sa engine oil doon po at makakatipid ka na po from 20 to 30%. By the way, meron po rin po yung kasama ko rin po dito yung ilalagay rin po yung doon po sa exhaust, no? Pangpatipid din po yun para sa ganon. Ang purpose po nun sa makina, yung pagka mainit na po yung fuel na pumapasok po doon sa karburador o hindi kaya sa injection pump ay mas maganda po ang sistema. So yun, darating po yung yung mga invention din po natin na Inventor Rudy, na ito po ay
sa bawat sasakyan, hindi na po niya kailangan ang aircon na manggagaling po sa compressor. Gagamitin na po natin yung init ng makina at yung init ng karburador. Ito na po ang gagamitin po natin na pampalamig. No? So, darating na po yan at siguro within 2 months ay lalabas na po yung circulation na yan. At doon, why not try? Why not try? And we have the technology. Ulitin ko, sa LGU, sa mga LGU na meron problema po kayo sa basura, may problema po kayo sa kuryente, why not try us? We have the solution tungkol po sa kuryente using up the solar, the wind, the bioenergy, at marami pang iba. So, yun po, Inventor Rudy. Kung may kinakailangan kayo, you could call us up, filipinoinventors.org, ang website po natin, at hindi kaya, may magkakaroon na po online po yan, Inventor Rudy. Okay. Next week, online, pwede pong pa-deliver po natin yan using up the system. At doon po, Inventor Rudy, ay meron po din po tayong telephone. You could go us on 0919-335-2111. O hindi kaya, ulitin ko po, 0919-335-2111. O hindi kaya sa 0927-2833-222. Ulitin ko po, 0927-2833-222. So yan po, maraming po salamat, Inventor Rudy. Okay, thank you very much at tayo malapit na. Yan, maraming salamat po. At gaya ng sinabi ko, tayo po ay magkakaroon ng raffle sa mga listener natin, sa mga viewer. At meron tayong isang produkto, yung Ironmate, para magamit na nila yung kanilang nakikita. Ito pa raffle po natin. Ito yung mga tumawag sa atin sa programa at i-raffle po natin. Good morning. Yeah. So, ito po. Palagay ko, mas maganda kung ikaw nang bumunot ng isa para... Okay. So, ngayon ang maswerte po na nagkaroon ng Ironmate na gagamitin. Wow. Pakibasa ng Juliet Biascas. Mukhang kamaanak pa yata yan. Anyway, so nagkaroon po tayo ng winner. Ang pangalan po ni Juliet. From Bicol siguro ito. Okay, ang product po nandito sa Kakampi online. Pwedeng tawagan sa 553-8655. Pwede niyong kunin po rito ang produkto. At sa susunod po, marami po tayong ipararapol pa. So ngayon po, bago ko pasalamat, gusto kong i-remind uli ang ating mga estudyante, malapit na naman ang pasokan nila. So ngayon nakahanda ang Philippine Inventor Society, ang grupo po namin para tumulong sa inyo. Parang lalong lumago ang sama ng mga inventor sa Pilipinas. Parang hindi tayo umasa ng ibang teknolohiya sa ibang bansa na dito na natin gagawin at tayo'y makikinabang. So, sa oras pong ito kami nagpapasalamat. Ako'y buong puso nagpapasalamat sa aking kaibigan si Madam Peri Codemos sa pagkakataong ibinigay sa mga inventor sa programang ito, Filipino Inventors Online. At tayo'y makikita uli sa susunod na Huwebes, 11 to 12. Maraming salamat sa inyong lahat. Diyos mabalos. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihingi
sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman, may mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan.